Magandang umaga mga bata, maganda ba ang inyong araw? Nasisiyahan ako marinig na maganda ang inyong araw. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, panibagong kaalaman, inihayaan ko ang lahat na tumayo at manalangin. Sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. God bless you. Hindi ba, may mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay na maaaring kahapon ay masaya tayo, ngayon ay malungkot, pero bukas may mga bagay na o magaganap na magpapabalik ng ating kasiyahan. Hindi ba, Febros? Ikaw, Febros, ano ang mga pangyayari o hindi mo malilimutang karanasan kahapon? Maaari mo ba itong ibahagi sa ating klase? Maraming salamat, Febros, sa iyong pagbabahagi. Ikaw naman, Miss Gian, ano nga ba ang mga pangyayaring nagpalungkot sa iyo ngayong araw? Nakakalungkot marinig yan, Miss Gian, pero katulad nga ng sinabi ko, kung may mga nagpapalungkot na pangyayari ngayon sa iyo, maaaring bukas ay may mga pangyayari o magaganap na magpapabalik ng iyong kasiyahan. Kaya naman, ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos na, naganap na, kasalukuyang nagaganap at magaganap pa lang. Ito ay ang mga aspekto ng pandiwa. Ano nga ba ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ngayon, unay natin ang perpektibong aspekto ng pandiwa. Maaari mo bang basahin, Binibining Anyana? Maraming salamat, Binibining Anyana. Ngunit bago ka muna maupo, base sa iyong nabasa, ano ang iyong pagkakaintindi? Magaling, Binibining Anyana. Ibig sabihin, ito ay ang mga aspektong pandiwa na naganap na o tapos na. Ngayon, sa aking bibigay na halimbawa, tukuyin ninyo kung saan doon ang salitang kilos na naganap na. Halimbawa, ako ay nagluto kanina. Saan doon ang salitang kilos na naganap na o tapos na? Doon sa kanina. Ano nga ulit ang aking ginawa? Ako ay nagluto. Kailan? Kanina. Magaling. Ngayon, kaya naman ang magbigay ng halimbawa. Ano nga yun, Binibining Aranyo? Ang iyong binigay na halimbawa ay kumain ako kanina. Ano nga ang ginawa ni Binibining Ariano? Kumain siya. Kailan? Kanina. Magaling. So, naiintindihan niyo ba ang perspective aspecto? Ngayon naman ay dumako tayo sa aspektong pandiwa na imperfektibo. Kung kanina ay ito ang salitang kilos na, naganap na o tapos na, sa imperfektibo ay maaari mo bang basahin ng kahulugan, Ginoong Cirilo? Ang aspektong pandiwa naman na imperfektibo ay isang salitang kilos na kasalukuyang ginaganap. Ibig sabihin, ngayon pa lang ginaganap at hindi ito naganap kanina o magaganap pa lang. So, ano nga ba ang salitang kilos na kasalukuyang nagaganap? Mayroon bang gustong magbigay ng halimbawa? Ngayon, Ginoong Eugenio? Ang iyong binigay na halimbawa ay kumakain ako ngayon.
Class, ano ba ang ginagawa ni Ginoong Eugenio? Siya ay kumakain. So, saan ang salitang kilos sa kanyang binigay na halimbawa? Ngayon, magaling. Ako na naman ang magbibigay ng halimbawa at tukuyin ninyo kung saan ang salitang kilos na kasalukuyang ginaganap. Ako ay naglalakad ngayon. Ano nga ang aking ginawa? Ako ay naglalakad. Kailan? Ngayon. Magaling. Naiintindihan niyo ba ang imperfectibong aspekto ng pandiwa? Kung ganun, ay dumako na tayo sa panghulihang aspekto ng pandiwa. Ito ay ang kontemplatibong aspekto ng pandiwa. Maaari mo bang basahin ang kanyang kahulugan, Binibining Lopez? Baw ka muna maupo, Binibining Lopez. Base sa iyong nabasa sa kahulugan ng kontemplatibong aspekto ng pandiwa, ano ang iyong pagkakaintindi? Tumpak ang iyong binigay na sagot, Binibining Lopez, dahil ang kontemplatibong aspekto ng pandiwa ay hindi naganap at hindi kasalukuyang nagaganap, kundi gagawin pa lang o mangyayari pa lang. Halimbawa nito, ako ay magluluto mamaya. So ano ang aking gagawin? Ako ay magluluto. Kailan? Mamaya. Hindi ba? Kung mapapansin nyo, ang tatlong aspekto ng pandiwa ay may pagkakaiba. Kung ang imperfectibo o imperfectibo, sa imperfectibo ay mga salitang kilos na naganap o tapos na. Sa imperfectibo naman ay mga salitang kilos na kasalukuyang nagaganap, ngunit sa kontemplatibong aspekto ng pandiwa ay mangyayari pa lang o gagawin pa lang. At tulad ng aking binigay na halimbawa na magluluto ako mamaya, ibig sabihin mamaya pa ako magluluto. Intindihan ba ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ano nga ulit? Pag sinabi nating imperfectibo, ibig sabihin kasalukuyang nagaganap. At pag sinabi natin perfectibo, ibig sabihin ay naganap na o tapos na. At sa panghulihan namang aspekto ng pandiwa na kontemplatibo, ito ay magaganap pa lamang. Magaling at inyong naiintindihan ang ating paksa ngayong araw. Dahil dyan ay magkakaroon tayo ng aktibidad ngayong araw. Para sa pangkatang gawain ngayong araw, papangkat ko kayo sa 4 at bawat isang grupo ay may isang gawain. Ngayon naman ay akong magtatawag. Para sa iyo, Binibining, sabi, bakit mahalagang bigyang pansin ang mga aspekto ng pandiwa? Tumpak, Binibining, sabi, ang iyong binigay na kasagutan